Hoy, posible daw sumiklab ang WW3 kung sapilitang aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabing ganun mga tol. So ito Hu Jintao, binalaan si Si. Sabing ganun, WW3 posibleng sumiklab mga tol. Alamin natin yan, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Opinion na rin syempre mga tol. Ang ating magiging opinion ay batay lamang sa ating mapapanood. Ulitin ko, hindi tayo magbabalita. Ulitin ko ulit hindi tayo magbabalita. Hindi ako magbibigay sa inyo ng mga kaganapan. Kumbaga, ito ay reaction video lamang. Mula rito sa channel ni PHTV, ang nakikita ninyo mga tol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lang dito, alam mo na, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe mga kapatid. At pakilike na rin ang ating video. Malaking tulong na po yan mga tol. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Kaaba-aba naman talaga mga tol, no? Sa kahit anong anggulo mo tignan, kung titignan mo yung outpost ng ating kasundaluhan dito sa Ayungin Shoal mga tol, kaaba-aba naman talaga ang kalagayan. Pero tignan nyo mga tol kung tutuusin, kayang-kaya ng salakayin ng China yan eh. Kayang-kaya nilang kubkubin yan mga tol. Pero hindi nila magawa, di ba? Kahit na sinasabi nila, amin, ang Ayungin Shoal. Bakit hindi nila mapanindigan at di nila magawang alisin yan? Kung talagang kanila yan. Meron talagang pumipigil pa sa kanila at the back of their mind mga tol, alam nilang mali ang kanilang pag-angkin. Kaya ever since na isinadsad yan dyan, 1998 or 1999, hindi nila yan maalis-alis dyan. Kahit na todo ang pagsasabi nila na illegal yan dyan at kanila daw yan, biruin nyo, hindi nila magawa ng aksyon kasi meron talagang nakadenang pumipigil sa kanila. Kung ano man yon mga tol, comment kayo sa baba kung ano sa tingin ninyo. No? Tuloy natin to. Iniulat na isang source na pinagsabihan umano na isang mataas na opisyal ng Chinese Communist Party si President Xi Jinping na posible umanong sumiklab ang World War III sa South China Sea kung pipilitin ito na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi ni dating Chinese President Hu Jintao na sigurado umanong sasaklolo kaagad ang US military sa Pilipinas at hahantong ito sa isang matinding digmaan kasama ang mga kaalyado ng Amerika laban sa China. Sinabi ni Hu Jintao na malaki ang posibilidad na tutulong ang mga kaalyado ng Amerika sa pagdepensa sa Ayungin Shoal tulad ng mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. Inamin din ni Hu Jintao na hindi umano sigurado ang Chinese government na tutulungan sila ng kanilang mga kaalyado tulad ng Iran, North Korea at Russia, kaya't dapat munang ipagpaliban ni Xi Jinping ang mga plano nito na sakupin ang buong South China Sea. Iniulat ito matapos magsagawa ng maneuver exercise ang dalawang modernong warship ng Philippine Navy malapit sa Ayungin Shoal at sinabi ng mga eksperto na malinaw umano na isa itong pagtatangka na itaboy ang dose-dose ng mga Chinese vessel na iligal na nanghihimasok sa Ayungin. Sa kada aksyon na ginagawa ng Pilipinas no para ipagtanggol yung ating soberanya mga tol, which is legit no at naayon sa batas at binaback-upan yan ng international law. Ang laging nagiging tugon ng China ay pinapalabas nila mga tol na tayo ay tuta ng kano. Sinasabi nila na kasalanan daw ng US kung bakit tahasan ng nilalabag ng Pilipinas ang kanilang soberanya. Wow! 'Di ba? Kasalanan daw ng US, sabi nila, kaya daw malalakas na loob ng Pilipinas
na labagin ng kanilang soberanya. Wow, mga tol, no? Unang-una kasi mga kapatid, with or without US mga tol, 'di ba? Alam naman natin na etong West Philippine Sea panahon pa ng ating mga kanununuan, may mapa na 'yan sa atin, 'di ba? 1999 mga kapatid o 1998 ba 'yon? Di ko alam yung exact na taon, 'di ba? Pinasadsad yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal bilang tugon ng presidente dati na si Erap sa pag-okupa ng Pilipinas dito sa ilang mga bahagi ng ating West Philippine Sea. So ginawang outpost 'yon mga tol, napakatagal na nun. Dun pa lang eh. Tapos nung nagkaroon ng standoff dati sa may Scarborough, 'di ba? 2012 'yun. Ang naging tugon naman ng ating gobyerno doon ng dating Pangulong Pinoy naman doon, eh yun na, iniakyat na nila yan sa International Court sa The Hague. 'Di ba? At yun nga no, nung 2016 mga kapatid, kasi 2014 ata nila na-i-submit yun doon no. 2016 bumaba ang hatol na pawalang bisa ang claim ng China diyan, which is hindi nila nagustuhan. Ang sisi nila is na impluwensyahan daw ulit ng Amerika syempre. At hindi nila nagustuhan yon at hindi nila nirespeto yung hatol ng korte. So tayo, meron tayong pinanghahawakan mga kapatid. 'Di ba? Na ipanalo natin 'yan. Eto, pasok 'yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Dapat tayo lang ang naikinabang diyan, wala nang iba eh. 'Di ba? Pero may sinasabing shared ocean na kung saan ay pwedeng pangisdaan daw ng lahat ng mga bansa. So may ganun talaga mga tol. Pero iba ang trato ng China. Gusto nila kanila lang, wala nang iba mga tol. 'Di ba? Lahat nire-radio challenge nila, lahat tinaharas, binubuli nila. Kahit yung mga dumadaan lang, meron namang free navigation, 'di ba? Meron na open sea. Yun, pati yun, nire-radio challenge nila mga kapatid. Siga talaga sila. Hindi lang sa karagatan pati sa himpapawid, ganun din ang ugali nila mga tol. 'Di ba? Ay, nako, napakatindi nito mga to. Ang Western Command na nakabase sa Puerto Princesa ay nag-report ng BRP Antonio Luna, isang Jose Rizal class guided missile frigate, kasama ang BRP Gregorio del Pilar, isang Hamilton class high endurance cutter, ay naglayag malapit sa Ayungin Shoal na kung saan matatagpuan ang nakaground ng BRP Sierra Madre. Sinabi ng Western Command na ang kolaborasyon ng mga Philippine Navy vessel ay nagsisilbing isang malakas na reminder sa kakayahan ng hukbong dagat ng bansa, na kung saan ito ay may malakas na presensya at determinasyon na gawin ang misyon nito na protektahan at depensahan ang maritime interest ng Pilipinas. Ang ginawang exercise ng dalawang Philippine Navy ships ay inilarawan bilang isang babala at layo nitong pigilan ang mga Chinese vessel na umaaligid sa Ayungin Shoal, na kung saan ang lugar ay agresibo at patuloy na inaangkin ng Beijing. Ginawa ang nasabing pagsasanay kasunod ng matagumpay na rotation of personnel and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal, isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sinabi ng Western Command na ang ginawang exercise ay upang masaksihan ang kakayahan ng dalawang barko at ang koordinasyon ng kanilang mga personnel habang sila ay naglalayag, at layon din itong ipakita ang tinatawag na precision maneuver ng BRP Antonio Luna at BRP Gregorio del Pilar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na binigyan umano ng ultimatum ni US President Joe Biden ang Chinese Navy at Coast Guard sa West Philippine Sea, at sinabi na posibleng gagamit ng puwersa ang US military para mapaalis ang mga Chinese forces sa nasabing karagatan. Sinabi sa report na nagbanta ang US President laban sa China, at sa katunayan, mayroon na umanong estratehiya ang US military upang mapaalis ang mga Chinese vessel sa West Philippine Sea, at isa na dito ay ang paggamit ng puwersa. Ayon sa Pentagon na
Hindi pa puwedeng gawin ng US 'yun basta-basta kasi hindi naman nila teritoryo 'yan, eh. Puwede lang nilang gawin 'yun kapag, may request ang Philippines, Pilipinas. Kasi ang, pangunahing may pananagutan dito ay Pilipinas 'no, hindi Amerika. So, hindi sila puwedeng umaksyon diyan ng gugustuhin lang nila, hindi puwede 'yun mga tol. Kasi kapag, gumawa sila ng gano'ng hakbang at sumiklab ang gulo diyan, Pilipinas ang maaapektuhan mga tol. At hindi naman 'yun papayagan ng ating gobyerno. Tayo nga, nagtitiis lang tayo sa pambubulas ng China, 'di ba? So hindi puwede basta-bastang kumilos mag-isa diyan ang Amerika, yung tipong sila magpapaalis ng mga, China vessels diyan. Hindi nila puwedeng gawin basta-basta 'yun. Tuloy natin. Kailangan na umanong umalis ang mga barko ng China sa West Philippine Sea dahil ito umano ang sumisira sa marine environment at nagpapataas ng tensyon sa nasabing karagatan. Sinabi naman ng ilang eksperto na mayroon umanong kakayahan ang US government na paalisin ang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea dahil alam nila na wala umanong lakas at kakayahan ang China na direktang makipaglaban sa Estados Unidos. Ito ay matapos iniulat na umaasa umano si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na mas maraming proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ang magiging operational sa susunod na taon. Sa kanyang pagbisita sa mga EDCA sites sa Basa Air Base sa Pampanga, sinabi ni Browner na masaya ang sandatahang lakas at US military sa kasalukuyang development ng mga proyekto at dahil ito sa mas pinalakas na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi niya ng Armed Forces of the Philippines ay lubos na nasasabik na sa susunod na taon magiging operational na ang mga EDCA projects at dahil dito makakagawa na sila kaagad ng mga joint exercises at pati na ng mga joint operations. Sinabi naman ng Commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral John Aquilino ng mga developments sa ilalim ng EDCA ay kumikilos ng napakabilis. Okay, so balik ulit tayo dun sa usapang BRP Sierra Madre. Ang naalala ko rito parang commission 'to 'no, mula sa US mga tol. So ano yan, veterans na yang barkong yan mga tol. Ang dami ng pinagdaanan yan. Nagamit na yan ng maraming bansa 'no. Pero pagdating dito sa Pilipinas, yun pinasadsad lang dun. At ngayon ay nabubulok na 'no. So inaasahan ko na sana maisakatuparan ng ating gobyerno yung kanilang yung proposal ni Senator Cheese na magkaroon na diyan ng permanent shelter o outpost ng ating mga sundalo 'no. Sila na ang gigiba o mag-aalis ng BRP Sierra Madre diyan kapalit nung, gagawing, permanent shelter diyan. Pero sana nga maisakatuparan 'yun ng walang nangyayaring problema dahil paghahatid pa nga lang ng mga paghahatid pa nga lang ng mga supply, nagkakaroon na ng problema papunta diyan, 'di ba? Lalo pa kaya kung ang ihahatid na diyan is mga building materials, mga construction materials para dun sa balak ng, Senado na magtayo nga ng permanent shelter na diyan sa Ayungin Shoal mga tol. Sana nga 'no maisagawa na 'yon kasi talagang delikado na yung BRP Sierra Madre mga tol. Nakikita niyo naman yung picture 'no sa umpisa pa lang, kaaba-aba naman talaga at kahabag-habag ang kalagayan nun. Isipin mo na lang kung anong buhay ng mga sundalo dun 'no. Nandoon lang sila sa gitna ng karagatan, 'di ba? Nasa gitna sila ng karagatan tapos hindi naman sila makapaglakad ng sobrang maikot yung buong barko na yun kasi delikado na baka isang step mo dun malaglag ka dun sa bumigay na yung kalawang nun, 'di ba? Katetano ka pa diyan, napakalayo pa naman yan sa sa land, 'di ba? So yun nga, bilang isang, mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo diyan? Ito ba'y posible talagang pagsimulan ng WW3 kung posible 'no, kung posible pagsimulan ito ng WW3 kung sakaling, sapilitang alisin ng China itong, Sierra Madre. Sa palagay ko hindi nila gagawin 'yun kasi kung gagawin nila 'yun dapat noon pa. Ilang taon na, nasa 24 years na ata nakalipas mula nung isinadsad yan diyan.
Well, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.